Robert Jane de la Cruz, isang movie writer. I am Hannah Johnson and Hifre. I'm from Manila, studying. Po si Chris Valentine Tuan, taga Barangay 233, Tayuman, Tondo, Manila, punong barangay. I'm Kian Pamintuan and my work is I'm the lead operations manager. My name is Andre Bacani. I'm from Manila. I'm currently studying. Sa history kasi, ang alam ko, siya yung talagang pinaka-main ano natin pagdating sa kalakalan, di ba? Yung Ilog Pasig, kumbaga dyan dinadaan ang mga kalakal para makapunta ng Manila. Alam ko lang yung anak ng Pasig. Yung kanta? Right? Siguro po. Hindi ko No? po kasi alam niyo. Tawag ko sa kanya yung... Sa may parang... Sa Intramuros. Okay po. Okay po. Di ba? Pero yung sa Jonesboro. Yeah, Yung Jones iba yun yun. for you. Oh, pero yung pinadadaanan nyo, yung malaking river na yan, Okay. Yeah, Sorry po, sorry po. Kasi hindi mo naman nakakalain na dati, puro basura yan, tapos magiging ganyan yung itsura. Naging center of attraction ngayon sa halos buong Pilipinas, pinag-uusapan yan. Maganda siya kasi sa ngayon, pero after ng mga ilang months, ilang years, mamimaintain kaya natin yung ganyan kaganda na white sand sa Manila Bay. Actually, hindi ako agree dun sa Dolomite. Kasi to me parang it's more on nagbe-benefit lang or magbe-benefit. Hindi siya beneficial sa nakararami. Diba? Parang more on beneficial siya sa private sector. Kung nagawang yun, nakakatanggal ng depression, pero parang thinking about it, yes, parang may beach na sa Manila, pero I mean, does it really serve its purpose? Parang, anong purpose niya? Yun. As a rider, ramdam na ramdam ko yan. Ultimo bike, kahit nga ikaw pedestrian ka na lang, matatraffic ka pa eh. What more yung nakamotor? Eh kung yung bike nga natatraffic, yung pedestrian natatraffic. Yung motor, lalo-lalo na yung mga nakakotse. Kaya stressful talaga, sana ayusin. You have to wake up early para makadaan ka dyan ng mas payapa. If you are commuting, unang-una yung discomfort mo. Number one, especially kapag sa train. Diba? Parang sinasabi nga nila, pumasok ka ng mabango, paglabas mo, mandirigma ka na. Ganon ka-terrible. Especially sa MRT. Siksikan kayo, pawisan, and all. Unlike sa sasakyan, dun mo ma-appreciate na kahit paano, kahit traffic, at least nasa comfortable ka. I said congested. Basically, dami pong cars, overpopulation, purchasing of vehicles. So people resort to buying private vehicles because they cannot access a good quality transportation na provide ng government. Wala kami idea. Wala, hindi ko alam. Parang sa mga ano yun eh, yung mga... Mas alam mo siguro, geology, geography. Yung IS hindi ko na alam.
pamahalaan kasi minsan sila yung nasa taas, hindi naman nila na monitor lahat yan. Siyempre, kailangan din ng bumoses ang mga simpleng mamamayan para mabuksan yung isip o idea nung namamahala na ay may napabayaan ko pala isa ganun, ay may ganun pala dun. Kaya sa tingin ko, napakahalaga bilang isang mamamayan ang rules sa urban planning na yan. First is, kami po yung nakakaranas mismo. Then, kami yung accessible sa mga ganong planning. Well, number one, meron tayong contribution. Even simpleng mamamayan, even maliliit na vendor, nagbabayad din lahat ng taxes. Hindi lang dun sa mga worker na matataas yung tax, but overall, in general, lahat tayo nagko-contribute. So, I think lahat may karapatan para mas mapaganda. And in a way, lahat naman tayo mapagbumahal sa bansa natin. It's a process wherein it's a collaboration between the community and also the government or the organizer of this urban planning. Kasi hindi siya mag-work if i-exclude mo yung power ng youth, ng community as a whole. Sa akin, sila yung magdi-decide kung saan yung road, kung ano yung dapat gawin. Pero ako bilang mamamayan, obligasyon ko at responsibilidad ko na gumanap kung ano man yung pagdidesisyonan nila. Kung hindi ko uumpisahan sa sarili ko at hindi ako magiging ehemplo sa bawat isa, siguro hindi siya magiging successful. Kasi nga, kung ako mismo ang susuway at susundan ako ng marami, wala rin magiging kwenta yung magiging desisyon at lahat.